Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, muli nandito na naman tayo sa pagre-report. Pag-report tungkol sa muamalat na kung saan ito ay bahagi lamang ng ating pagre-review. So, yung ginagawa natin na ito is para lang ma-refresh yung mga napag-aralan natin dati pa. Halos lahat tayo ay alam na natin itong topic na ito. So, ang mangyayari is palalalimin natin yung ating mga kaalaman na sama-sama tayo. So, bali ako lang yung maglilid and then palalawakin natin yung ating kaalaman sa kung ano man ang topic na ating tatalakayin sa ngayon sa tulong ng inyong mga tanong, inshallah. Pero inshallah, mas mainam siguro kung magtanong tayo pagkatapos na nung ating presentation para tuloy-tuloy yung ating pag-discuss. Okay, ang topic na ating tatalakayin sa pagkakataon na ito ay ang tungkol sa ijara. Ano ba ang ijara? Tingnan natin. Al-ijara. Ano ang ibig sabihin ng ijara? Okay. Ang kahulugan ng ijara, sabi niya, ta'riful ijara, nandito yung ang sa kanyang kahulugan, nandiyan yung ajar at ujra at ijara. At ijara is yung pag-upa o yung pagrenta. Ang ijara ay isang kontrata batay sa alam na hangarin ng benepisyo. Anong ibig sabihin? Magrerenta ka ng isang bagay o isang halimbawa tawag dito. May hinahangad ka, upahan ka ng isang lugar o isang na alam mong mayroon ka o mayroon kang hinahangad na magiging benepisyo mula dito. Okay? Kaya ipagpalit na kayang ipagpalit at pinahihintulutan. So, ibig sabihin, yung inintan natin ay pinahintulutan na pwede natin marentahan, pinahintulutan ng nagpaparenta sa pamamagitan ng alam ang kapalit. Ibig sabihin, kung ano yung nirentahan mo, alam mo kung ano yung kapalit. Halimbawa, nagrenta ka ng isang bahay, alam mo na magiging palit, maaari bang itong ay ang kapalit nito sa pagrenta mo ay titirahan mo ba? Or ang magiging kapalit nito sa pagrenta mo ay tatayuan mo na negosyo? Depende sa kontrata. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at kung sila ay magpapasuso para sa isang o para sa inyo, kung titingnan natin yung literal na nakasulat sa Quran, yung aya mismo na nakasulat sa Quran, sabi niya, pa-in arda na lakum. At kung sila ay magpasuso para sa inyo, kung iisipin natin yung pagkakapahulugan niya, ay yung kahulugan niya sa Tagalog, o yung ibig niya sabihin is, kung yung sa isip lang natin ang ating ay hindi natin mauunawaan mabuti yung sinasabi nung aya. Meron siyang mas malalim na kahulugan. Sa aya, sa Arabic, hindi nakalagay dito yung sinabi niya na para sa inyong mga sanggol ay marapat na ibigay sa inyo sa kanila ang kanilang mga kabayaran. Sabi niya, paatuhunna ujurahunna. Sabi niya, at kung sila ay magpapasuso para sa inyong sanggol, ay marapat na ibigay ninyo sa kanila ang kanilang mga kabayaran. Dito natin makikita yung kahalagahan ng tafsir. Ano yung ibig sabihin ng tafsir? Ito yung nilabas na doon sa ijara. Dagdag lang sa ating kaalaman. Ano ba ibig sabihin ng tafsir? Tafsir ng Quran. Bakit kailangan yung tafsir ng Quran? Kasi yung tafsir sa Quran, yung ipapaliwanag para makuha natin yung mas malalim na kahulugan na aya na sinasabi sa banal na Quran. Meron tayong mga tinatawag na tafsirul Quran bil Quran. Yung tafsir na mula sa Quran na pinaliwanag din mula din sa Quran, ng isa pang aya sa Quran. Isang aya na pinapaliwanag ng isa pang aya. Meron ding tafsirul bil hadith o yung mga aya sa Quran na pinapaniwanag naman mula sa mga hadith. At mayroon ding mga tafsir na pinaliwanag naman ng mga nagpapaliwanag tungkol sa mga aya. Yung may kakayahan magpaliwanag tungkol sa mga aya
sa Quran. So yun ang kahalagahan ng tafsir tulad ng aya na ito. Kung hindi ito binigyan ng tafsir o ng pagpapaliwanag, hindi natin makukuha yung tunay niyang kahulugan. Kasi kung ang ano lang natin yung magpasuso para sa inyo, so hindi maganda yung maglalaro sa isip natin, di ba? Hindi maganda yung dating niya. Kumbaga ano natin, di ba? Magpapasuso sa inyo, medyo hindi maganda itakbo. So, medyo green-minded tayo dyan pagdating dyan. Pero dahil sa tafsir, sa pagpapaliwanag, alhamdulillah, sa pagpapaliwanag tungkol dito sa aya na ito, ay mas naunawa natin kung ano yung ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Ito din ay may kaugnayan sa ijara. Dahil, halimbawa, mayroon kang, o yung asawa mo, halimbawa, yung asawa mo, nagtalak kayo, naghiwalay kayo sa panahon na siya buntis. So, ang kanyang idda, halimbawa kasi sa atin sa Islam, pag nakipagtalak ay meron tayong tinatawag na idda. O, ang idda ng pag ang asawa mo ay buntis at hiniwalay mo, ang kanyang idda ay sa panahon na hanggang siya ay makapanganak. Ngayon, pagkatapos niya makapanganak, kailangan mo siyang suportahan o kailangan mo siyang bayaran doon sa pagpapasuso niya sa inyong anak. Kung hanggang kailan niya. Ang sa atin, hanggang 2 taon ang pagpapasuso sa mga bata. So, kailangan mo siyang bayaran. Okay. Ang ijara ay mayroong mga haligi. Mga haligi ng ijara. Meron siyang 4 na haligi. Unang haligi niya, yung akidan. Arkanul ijara, akidan. Number 1. Ang ibig sabihin ng akidan, yung dalawang panig. Yung nagparenta at yung magrerenta. Siga, yung pag-uusap. Yung pag-alok, diba? May pag-alok at yung pagtanggap. Kumbaga sabay. Dito naman yung usapan na parerentahan ko sa ito. Halimbawa, pinarentahan ko sa ito at sasabihin naman nung isang magrerenta, nirentahan ko sa ito. Manfa'a, yung manfa'a is yung pakinabang. Ano ba yung pakinabang, yung magiging pakinabang mo dun sa rerentahan mo? Halimbawa, kung rerenta ka ng bahay, ang pakinabang mo, tulad natin, rumirenta tayo ng flat, ang pakinabang nila sa atin is para tayo ay matirahan, meron tayong silungan. Kumbaga sa sasakyan naman, ang pakinabang niya, pwede mo siya maging service, o pwede mo maging whatsoever. Yung ujra is yun yung pagbayad, yung pambayad sa pagrenta. Okay. Mga uri ng ijara. Ijara ain. Anong ibig sabihin ng ijara ain? Ain, paningin, mata. Diba? Mata. Ijara ain, ang kahulugan ng ijara ain is pagrenta o pagpapaupa ng isang ari-arian. O ibig sabihin, ito ay, sa paliwanag, ito ay kapag ang inuupahan na isang pisikal na bagay. Pisikal na bagay, ibig sabihin, nandyan yung uupahan natin, nakikita natin kung ano yung uupahan natin. Tulad ng bahay, sasakyan o kagamitan kung saan binabayaran ang paggamit nito sa loob ng isang tinakdang panahon. Mayroong halimbawa, rerenta ka ng sasakyan, nandyan yung sasakyan, pakikita sa'yo, o ito yung sasakyan na rerentahan mo. And then, mayroon kayong itatakdang panahon, o ito ang parentahan ko sa itong sasakyan na ito sa loob ng isang araw. Nirentahan ko ang sasakyan na ito sa loob ng isang araw. So, yun yung kahulugan ng ijaraan. Ibig sabihin, nakikita natin kung ano yung ating rerentahan o yung ating inarkila o renta, arkila. Ijara dhimma. Ijara dhimma, pagpapaupa ng serbisyo o kakayahan or ang mayroon pang isang pagpapaupa sa pamagitan ng paglalarawan. Ang paliwanag niya, tumutukoy ito sa pagpapaupa ng kakayahan o serbisyo ng isang tao. Ito yung isa sa halimbawa. Tulad ng pag-upa sa isang manggagawa. Ano yung mga manggagawa? Tulad ng mga manggagawa. Sa atin sa Pilipinas, umuupa tayo ng mga tao. Halimbawa, papatanim ka sa iyong lupa ng mga palay o ng mga ano. Uupa ka, rerenta ka ng mga tao para gawin yon sa loob ng isang araw. Halimbawa, kung ang usapan nyo ay isang araw o 2 araw. Halimbawa din niya yung guru or doktor upang magbigay ng partikular na serbisyo.
nirerentahan mo yung tao ayon sa kanyang kakayahan, hindi natin nakikita, di ba? Wala yung physical. Yung tao, hindi natin nakikita kung ano yung ano. Sinabi lang na siya ay guro, siya ay teacher ng English. So, hindi natin nakikita. Sa salita lang. Okay. Sa paglalarawan naman, halimbawa, magre-renta tayo ng ano, halimbawa si Brother Abdullah, aarkila siya ng bus natin na sasakyan. Ngayon, tatawagan niya yung contact niya, halimbawa, bye, I want service, bus. How many people? 20 people. Okay. Sabi niya ganun. And then, hindi niya nakikita yung bus. Ang gagawin niya, ang mangyayari, ang gagawin lang ng nirentahan niya is, yung bus na dadali niya is yung kaya magkarga ng 20 tao. Yun. So, hindi siya physical na nakikita ni Brother Abdullah. Kung baka sa tawagan lang, inalarawan lang niya na ganito ang kailangan ko, o meron akong ganito, kasya ang ganito. So, kung hindi kasyang 20 tao sa isang bus, ay 2 bus. Yan. So, ganun yun. So, hindi siya nakikita. Yun ang ibig sabihin ng Ijara Zimma. Ujratul Mithil, sa Ijara, meron tayong tinatawag na Ujratul Mithil. Ang ibig sabihin ng Ujratul Mithil, sa kahulugan niya, makatarungang halaga ng upa. O yung, sa paliwanag, ito ang karaniwang bayad na ibinibigay para sa isang serbisyo o paupahang bagay batay sa karaniwang presyo ng merkado. Ibig sabihin, meron siyang sinusunod na presyo. Batay sa halimbawa, sa isang organisasyon, meron silang, sa isang lugar, ito ang nakatakdang presyo sa pagrenta ng isang lugar na halimbawa sa isang apartment, ito lang ang takdang renta. Hindi tayo pwede lumampas. So, ibig sabihin, makatarungan siya o ibig sabihin, meron siyang nakatakda na. So, hindi nakaayon sa sa nagpapaupa lamang. Ibig sabihin, mayroon silang sinusunod. Okay. Hak kustipa manfa'a, karapatan sa pakinabang. Tinutukoy ito sa karapatan ng umuupa na gamitin ng inuupahang ari-arian o serbisyo ayon sa pinagkasunduang mga tuntunin. Halimbawa, nagrenta tayo ng isang bahay o ng isang plot. Sa atin, natural na tayo na sa atin, nangyayari sa atin, re-renta tayo ng isang flat, kumukuha tayo ng mga, halimbawa, inirentahan natin, meron tayong kontrata ang pinirmahan, meron tayong binigay na kontrata, tapos nung tinirhan natin yung flat, siyempre masyadong malaki yung bayad, 300, di natin kayang, kasi mababa lang yung sahod natin, o sakto lang yung sahod natin. So, ang ginagawa natin, humahanap tayo ng mga pwedeng cashier. Kung tutusin, kung titingnan natin doon sa haligi niya, sa akad niya, ay sa arkan niya na hindi pwede na halimbawa kung isipin dapat ang magkausap lang dyan is yung may-ari at saka yung uupa. Di ba? So dahil dito, nalinawan tayo dati ito, nahirapan tayo kung paano natin sosolusyonan. Kasi nga, alanganin, di ba? Kung tutusin, hindi pwede. Pero dahil sa hak kustifa'il manfa'a ay yung karapatan sa pakinabang. Yung inupahan natin, binayaran na natin yan, meron tayong kontrata na dyan, so karapatan natin na makinabang tayo dun sa ating inupahan. Pwede tayo magkaroon ng pakinabang. Ujratul musamma. Ang kahulugan naman niya ay tiyak na halaga ng upa. Ito ay ang halagang pinagkasunduan ng mga magkabilang panig sa isang kasunduan kahit na hindi ito sumusunod sa presyo ng merkado. So kabaliktaran naman siya ng ujratul mithil. Doon sa ujratul mithil, meron silang sinusunod o sila ay sumusunod sa presyo ng merkado. Ito naman sa musamma, pwede silang magtakda ng sarili nilang presyo, yung nagpapaupa basta sila ay magkasundo sa umuupa. At yung pang-apat, ipanghuli, ijaratu fasida.
Ang kahulugan niya, hindi wastong pagpapaupa o pagkasira ng pagrenta. Ang paliwanag naman niya, tumutukoy ito sa isang kasunduan sa pagpapaupa na may kamalian o hindi nakakatugon sa kinakailangan alituntunin sa Islam. Kaya't ito ay hindi wasto o hindi katanggap-tanggap. Dito malinaw na sinabi, kinakailangan hindi nakatugon sa mga kinakailangan na alituntunin sa Islam. So, ano yung mga bagay na yun? Halimbawa, magrerenta ka na hindi na ayon sa Islam. Magrenta ka ng tao na patayin mo si ganito. So, labas, hindi na ayon. Halimbawa, magrenta ka ng flat, gagawin mo naman siya na diskohan, inuman, o mga gawaing harap. So, yun yung mga nakakasira sa ijara. Or pagkaputol ng kontrata. Halimbawa, yung pagkasira ng pagrenta o nasira yung pagrenta niya, halimbawa, rumenta ka ng isang sasakyan, yung isa sa halimbawa na binigay natin dati, nirentahan mo siya ng isang araw, tapos hindi pa natatapos isang araw, nasa kalaghatian pa lang, nasira na yung sasakyan, doon mangyayari yung pagkasira o mapuputol na yung kontrata nyo o ang pagrenta ninyo, ang pagrenta sa sasakyan na yun. Ito ay maaaring mahulog sa ujratul mithil or ujratul musamma. Ujratul mithil, ito ay papasok dito yung mga expert na o mayroon ng kaalaman tungkol sa mga ganitong pangyayari. Halimbawa, may mga nangyari noon na pagrent yung mga may nangyayari na ganun din ang nangyari. So, ang magiging kabayaran is yung idedepende kung ano yung naging kabayaran nung una, yung kaparehong pangyayari na ganap. Sa ujratul musamma naman, ay maaaring singilin nung nagparenta ng buo kasi kung sila ay magkasundo. Pero dahil sa hindi makatarungan, hindi rin naman papayag yung rumenta kasi hindi rin naman niya natapos yung kontrata. Pero pwedeng mangyari sa ujratul musamma. Pasida, ibig sabihin, pasok, nasira yung kontrata or hindi natapos yung o hindi na-reach yung panahon ng pagrenta. Tapos naputol na. Pagtatapos ng upa. Yung unang dahilan ng pagtatapos ng upa, yung pasok o pagsasawalang bisa o pagkansela ng kasunduan sa upa. Ibig sabihin, kahit hindi pa natatapos yung tulad nung sinabi natin kanina sa Pasig, hindi pa tapos yung kontrata, mayroong nangyaring aksidente o mga bagay na ay pinutol na yung, dahil doon ay naputol yung kontrata. Pasak, ang tawag doon, pagsasawalang bisa o pagkansela sa kasunduan sa upa. Yung pangalawa, istifa'ul manfa'a al-ma'kudu alayha. Pagtupad sa kinontratang benepisyo. O natapos na yung kontrata, nagbayaran na sila, natapos na yung panahon na kanilang napagkasunduan. So, yun yung pangalawa. Yung pangatlo, damanul ayn al-musta'ajara. Garantiyang may kag-unayan sa inuupahang bagay. Ibig sabihin, nangyari na yung mga naganap na yung pagrenta, naggarantiyang pakinabangan na niya yung isang bagay na yun, nanirentahan niya at nagbayaran na sila. So parang ganun din sa pangalawa. Hindi pagkakasundo sa pagitan ng pagpapaupa at ng umuupa tungkol sa pagsasauli o pinsala. So ito maaaring mangyari. Paghabol sa pinsala, da'watul talaf, tumutukoy sa kaso kung saan ang inuupahan ari-arian ay nasira at may hindi pagkakasundo kung sino ang dapat managot para dito. At yung da'war rad, paghahabol sa pagsauli, tumutukoy sa usapin kung kailan at paano dapat ibalik ang inuupahan ari-arian, lalo na kung may hindi pagkakaunawaan sa kondisyon nito sa pagsasauli. Yung una doon sa talaf o paghahabol sa pinsala, halimbawa yung nagpaparenta at yung rumerenta, nung matapos yung kontrata, ay mayroong nasira doon sa halimbawa narentahan na bahay, o doon na lang tayo sa sasakyan, mas madaling ibaliwanag.
Sasakyan, na ibinalik ito na mayroon ng sira, maaaring ang naging dahilan niya ay mayroon na talagang bago pa yun nirentahan ay talagang masisira na siya, or yung gumamit, yung rumenta naman is ginamit niya kung saan, halimbawa, kung sa sasakyan, idinaan niya sa mahihirap na daan, kaya nasira. Sa pagdating ng pagsauli, magrereklamo yung yung nagpaupa na bakit ito nasira. Sabihin naman, kasi hindi ko kasalanan yan, kusa lang yan nasira na hindi ko naman sinasadya. So yun, kung makarating man sila sa korte, halimbawa magreklamo ang nagpapaupa, ay ang mas papakinggan pa rin is yung umuupa ng korte. Pero mayroon silang mga prosesong pagdating sa hukom. Paghahabol sa pagsasauli, tumutukoy sa usapin kung kailan at paano dapat ibalik ang inuupahan at ari-arian, pagkaunawaan at kondisyon nito sa pagsauli.